po na kay gandang pagmasdan yung ating mga mukha at ngiti. Amen po ba? Yan, dahil si Lord po yung nagbibigay sa atin ng dahilan kung bakit tayo nakangiti sa araw po na ito. Amen po. And can we say hi, hello po sa ating mga kapatid dyan? Kumusta po kayo? Kaway-kaway na lang. Sino po ang nakakamiss, nakakabayan ng bawat isa. Yan. Pero kayo pa man, kahit pa paano po is napaparamdam natin na nagagalak tayo na makasama po yung bawat isa. Amen po. And higit sa lahat po is masayang nakatingin po si Lord sa buhay natin ngayon. Alam niyo po kung bakit? Kasi pinili natin siya sa araw na ito. Amen? Amen? Bigyan nga po natin ng malakas sa palakpak ng ating Panginoon. Hallelujah! Salamat, Lord. And tayo po'y dumulog sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na kami ay linakon nyo na ligtas sa lugar na ito. Salamat sa pribilehiyong ito na kami, Panginoon, ay nakatutulog sa iyo. Salamat sa kalayaan na kami, Panginoon, ay masampakan namin, Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga pagpapala mo, Panginoon. Kulang ang salitang salamat, Panginoon, dahil marami po kayong ginagawa sa aming buhay. Maraming salamat sa pag-iingat po, Panginoon. Sa sanlinggong nagdaan, pinangunahan niyo po kami, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Panginoon, salamat. Aming Ama, lumalapit po kami, nagpapakumbaba sa aming mga nagawang kasalanan. Nasasalamin mo po, Panginoon, ang aming karumihan. Linisin mo po kami magmula ulo hanggang talampakan upang kami, Panginoon, ay karapat-dapat sa pananambahang ito. Maraming salamat, O Diyos, sa patawaran na lagi mo pong ipinagkakaloob sa amin. Sa aming pag-aawitan, O Diyos, kayo po, Panginoon, ang aming mapapuri. Kayo, Panginoon, ang aming maitaas sa umagang ito. Tanggapin mo po, Panginoon, ang mga aawiting aming inihanda, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang aming mapangiti sa amin po pagpupurihan, Panginoon. Gamitin niyo po, Panginoon, ang tagapagsalita mo, ang iyong lingkod, sa kanyang pagbabahagi ng iyong mga salita. Itago mo po siya sa inyong likuran upang anuman ang mamutawi sa kanyang labi, O Diyos. Ito po ay tumaloy sa aming buhay. Magamit po namin ito, maibahagi po namin ito, higit sa lahat, sa mga kapatiran po namin na wala pa po sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Maraming salamat sa mga salita mo. Dahil ito po, Panginoon, ang nagiging lakas namin, lalo't higit sa pandemic na aming nararanasan. Maraming salamat po, O Diyos. Padala niyo po ang inyong Santong Espiritu upang kami ay looban niya, upang kami ay palakasin sa mga nanghihina po namin kaluluwa. Maraming salamat, O Diyos, sa mga salita mo. Maging sandata po namin ito sa mga pagsubok naming mararanasan. Patuloy na ito, Panginoon, ay mag-isang galang po namin. Higit sa lahat, Lord, ito ang maging patnubay namin sa aming buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Maraming salamat. Ngayong pangalan po, Panginoon, yung aming po pag-aawitan. Tunay nga po na ito, Panginoon, ay makalugod sa iyo. Mapapurihan ka, maluwalhati ka sa umagang ito. Pagmagitan po ng aming pag-awit, pagsamba. Patuloy na ang pangalan mo ang aming maitaas sa umagang ito. Maraming salamat po, O Diyos. Maraming salamat. Ang kina po namin, Panginoon, yung katagumpayan ng gawain ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpak po para sa Lord.
Hallelujah! Hallelujah! Just namin salamat po. Maraming salamat po. Sabi po sa Psalm 95, verses 1 to 3, 6 to 7a, sabi po dito, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods." Amen? Come, let us bow down and worship. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God. Amen? Hallelujah! Salamat po yung Diyos! Salamat Panginoon. You are our God, Father God. Salamat po. God is good. All the time. And all the time. God is good. All the time. And all the time. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Amen. Tunay na mabuti ang Diyos sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Amen. Alam mo kapatid, ang kabutihan ng Diyos ay hindi lang para kay Belen, para kay Pastor Dong. Ang kabutihan ng Diyos ay para po sa ating lahat. Amen? Hindi namimili si Lord. Wala siyang pinipili. Ang kabutihan niya ay para po sa ating lahat. Hallelujah! Sambahin ka po ni Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. Dami po natin yung song. And all the time, and through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. God is good. And all the time. Gawin natin yung song, mga kapatid. He put a song of praise in this heart. God is good. God is good. And all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. And God is good. And all the time, He put a song of praise in this heart of mine. God is good. And all the time, and through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. And if you're walking through the valley, and there are shadows, huwag kang matakot kapatid. Do not fear, He will guide you. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you, To never leave you. nor forsake you. And His word is true. His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good and all the time. And through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good God is good. all the time. We were sinners and so unworthy, and still for us He chose to die. Through His Spirit, His Holy Spirit. now we can stand and testify. God is love, it's everlasting, and His mercies, they will never end. God is good, and all the time, through the
good. And all the time you put a song of praise in this heart of mine. God is good. And all the time, and through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. God is good. He's so good. He's so good all the time. Amen. God is good all the time. Hallelujah. Papuri sa'yo. Aming Diyos Ama. Amen. 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 It's all about Jesus. Hallelujah. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus. Jesus, you are the Son of God. You are the Son of God. You are the solid rock. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, you are. And you are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus. Jesus, you are all powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, you are. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus. You are the Son of God. You are the Son of God. You are the solid rock. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, it's all about you, Jesus. Tunay, Panginoon, na ikaw ang anak ng Diyos.
You are the Holy One, the living Word, Amen. the solid rock, and the lover of our soul. Jesus, we thank you, Lord. Maraming salamat sa lahat ng kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon Diyos. Amen. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. It's all of my days, and I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath and all that I am never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Thank you, Jesus. My Jesus, my salamat, Panginoon. Lord, there is none like you. It's all of my days, and I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort, you're my shelter, and tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, and all that I need, never cease to worship. Come on, shout to the Lord. Come on, and shout to the Lord. On the earth, let us sing. The power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of that's the name of Jesus. And I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound. That is the name of Jesus. Yeah.
Shout to the Lord, all the earth. Come on, church, shout to the Lord. Power and come on, church, sing to God. Mountains bow down and the seas will roar at the Sound of your name. Now sing for joy at the works of your hands. Forever I love you. forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord. And shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Come on, church. Come on, sing your own worship to God. Umawit ka sa Panginoon. Gamit yung sarili mong boses. Gamit yung sarili mong pananalita para kay Lord. Oh, worship Him, worship Him. Worship the name of Jesus. Pasalamatan mo siya, purihin mo siya, alalahanin mo lahat ng kabutihan niya sa buhay mo. Lahat ng pagpapagaling, lahat ng biyaya. Ganoon ka kamahalin, Lord. Kaya naman, shout it. Shout it to the Lord. Let's hear your voices forever. Come on, church, lift up your hands and sing praise. Sing praise to Him. Lord Jesus. Sige po, dapilan natin yung verses to Lord. Kung tumawid ka sa Kanya, walang pipigil sa'yo, kapatid. Oh, Jesus, thank you. Oh, hallelujah. Hallelujah. Purihin ka sa Panginoon. Maraming salamat, Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, maraming salamat, Panginoon. Dahil nung una pa lamang, Panginoon Diyos, minahal mo na kami. Niligtas mo na kami, Panginoon Diyos. And nais niyo pong iparanas sa amin yung masaganang buhay, Panginoon.
Lord, salamat dahil pinagtagumpayan mo na ito 2,000 years ago, Lord God. Salamat po, Lord. Maraming salamat sa dugo, sa paghihirap mo, Panginoon Diyos, para sa kaginhawaan na nais niyong iparanas sa amin. Panginoon, maraming salamat, Lord. Maraming salamat. Thank you. Dahil sa tuwing kami nadadapa, Panginoon Diyos, lagi mo kaming binabangon. Lagi mo kaming pinapaalalahanan, Lord, na kasama ka namin. At di kami susuko, Lord, dahil kasama ka namin. Hallelujah. Oh God, salamat sa lahat ng kabutihan na patuloy mong pinaparanas sa amin, Panginoon Diyos. Lord, alam namin na bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, ay hindi deserve yung pagmamahal mo, yung kabutihan mo. Pero Lord, niyayakap mo kung sino kami at hindi mo kami tinatalikuran, Panginoon. Salamat aming Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Ikaw yan, Panginoong Jesus. Ikaw yan, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Iisipin po natin sa bawat araw. Bawat isa po sa atin may kanya-kanyang pagsubok, may kanya-kanyang dinadanas, kanya-kanyang bigat, kanya-kanyang sakit, galit man sa kapwa, galit sa atin. Pero kapatid, nais ipaalala sa atin, Lord, na gaano man ito kabigat, na gaano man ito kasakit, lagi siya nandyan para po sa atin. Lagi siyang nandyan para kakain tayo na anak, laban lang. Laban lang dahil kasama mo ako. At bibigyan kita ng katagumpayan sa dulo. Magpakatatag ka lang at maniwala ka sa akin. Hallelujah, Lord! Thank you! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Lord, salamat po. Maraming salamat, Lord. Dahil sa iyong presensya, patuloy mo kaming pinatatatag, Panginoon. Na kahit gaano man kalakas yung bagyo na yan, ikaw yung nandyan para handang tumayo, Lord, handang harapin ang lahat para sa amin, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Tunay na hindi namin kaya mabuhay kung hindi ka namin kasama. Dahil sa inyo, Lord, meron kaming kaligtasan. Sa inyo, Lord, meron kaming pag-asa. Meron kaming katagumpayan. Meron kagalingan, Panginoon Diyos. Kaya naman, Panginoon, kahit pa ulit-ulit kaming hatakin, hilahin ng mundong ito, hindi kami papayag, Panginoon Diyos. Hindi kami titigil, Lord, na magpuri sa inyo at maglingkod sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Dahil yung buhay na meron kami, yung buhay na aming tinatamasa ngayon, ay nagmula sa inyo. Kaya marapat lang na ikaw ang pagsilbihan namin, na ikaw ang paglingkuran namin, Panginoon. Salamat po. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Maraming salamat. Lord, dalangin namin na sa bawat araw, tulungan mo kami, turuan mo kami na gumawa ng kabutihan sa aming kapwa upang makita nila kung gaano kakabuti sa buhay namin. Hayaan mong magliwanag ang iyong kapangyarihan sa buhay namin upang makita ng mundong ito na merong Diyos
na nagbibigay pag-asa sa buhay ng bawat isa. Lord, we thank you, Jesus. We thank you, Lord. We praise your name. We praise your name. Salamat po. Maraming salamat. Tanggapin mo ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan mo, Jesus. Lahat tayo sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Oh, glory to you, Father God. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen, amen. Sarap magpuri sa Panginoon. Amen? At tuloy nga na sa araw-araw o sa tuwing linggo na ganito sumasapit, napakaganda nga pagkakataon upang tayo po ay sama-samang palagi na nagkakatipon para po sa pagbibigay ng pagsamba at pagpupuri po sa ating pong Panginoon Diyos na buhay. Amen po? Napakasarap na tayo po ay madaluyan o kaya sinasabi nga natin na sumunod palagi sa daloy ng presensya ng ating pong Panginoon Diyos. Amen po ba ron? Manatilihin po natin na yung ating pong buhay pagsamba at talaga naman po ang Diyos lamang po ang siyang nabibigyan po natin ng kaluluran. Yan, sa pagpapatuloy po ng ating pong series na hindi tayo titigil sa mga ganitong gawain. Yan, yun nga po, tinalakay po natin, di po ba, hindi po tayo titigil sa digmaan, ating pong mga kinakaharap. At ang pangalawa ay sa pamamaraan ng ating pong Panginoon. At yung pangatlo, yung pagbibigay po natin ng mga babala, lalong-lalo na nga po sa mga hindi mga mananampalataya. Amen po ba? At sa araw po na ito, sa linggo po na ito, sa ika-4 na linggo ng ating pong pagpapatuloy na series po ng ating pong hindi po natin pagtigil, yan, sa ating nga pong mga paggawa. Yan. Hindi tayo titigil ngayon sa paggawa. Amen po ba? O sino yung nagsasawa na, o sino yung nahihirapan na, sino yung pagod na maglingkod sa Panginoon. Diba? Talaga namang sabi nga, anong mga pagsubok, anong man pong mga suliranin po natin sa buhay, ano man po yung ating pong mga dinadaanan, patuloy lang po tayo sa paggawa o sa paglilingkod sa ating pong Panginoon Diyos. Napakasarap po na maglingkod sa Panginoon. Sabi ko nga, lalo sa akin nga po, sa panahon po ngayon, sabi nga, meron po kaming trabaho ngayon. Napakalayo ng aming pong pinupuntahan na tatrabahuhan. Pero doon pa rin po talaga yung kasabigan na tuwing uwi ng hapon o ng kung sa alas 6 na talagang andun pa rin po na talagang binibigyan pa rin po ng halaga yung pag-aaral ng kanyang nga po mga banal na salita para nga po sa paghahanda din po ng ating pong pagsasalusaluhan na kanya pong mga salita tuwing araw po ng linggo ay sabi nga hindi mo nararamdaman yung pagod ng yung katawan. Yan, dahil ikaw ay talagang sumusunod doon sa ipinagagawa po sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po ba ron? Sino po nakadanas po na, di ba? Lalo-lalo yung mga nag-e-exhort ng mga kanya pong mga banal na salita at sa mga gawain po natin, di po ba? Na, sabi nga, gumigising ka ng maaga o natutulog ka ng late na sa oras para reviewin mo lang o pag-aralan mo lang yung isi-share na salita ng ating pong Panginoon. Kaya sabi nga, sa kabila ng mga pagod o sa kabila ng mga suliranin, ay talaga naman po na hindi po natin maramdaman yung mga ganong pagod na basta't ikaw ay masaya na naglilingkod sa ating pong Panginoon Diyos na buhay. Amen po. Ayan, balikan po natin yung ating pong teksto ngayong umaga po na ito, yung sa series po na tayo na hindi po tayo titigil ngayon. Tingnan po natin yung sa sinasabi po muli yung sa Gawa, chapter 20, verse 19 hanggang 24. Kaya sinasabi po, naglingkod ako sa Panginoon ang buong kapakumbabaan at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay man,
Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Yan, maging Hudyo o Grego man, ay pinapangaralan kong tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem, at hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin doon. Yan, ang tanging nalalaman ko ay ito. Sa bawat bayang dinadaanan ko, ipinapahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin ay pagkabilanggo at kabighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Yan. Yung teksto po natin na kukunin po ngayon na sa umaga po na ito ay matatagpuan po natin sa Genesis 6 verse 22. Subalit, sabi ko mas maganda po kunin po natin yung ating po mga Bible at basahin po natin yung sinasabi po doon sa Genesis chapter 6 verse 13. Simulan po natin sa 13. Sa 1 hanggang 22 lang naman po yan eh. Kasi po yung nakalagay po dyan sa atin, yan yung sa huling part na po yan, sa 6 hanggang 22. Yan, basahin po natin na salit-salitan. Ako po sa una, kayo po sa pangalawa, sa verse 22, sabay-sabay po tayo. Ready na po ba? Yan, sige po, mauna po. Ano siya mo kanina? Mauna ako. Mauna ako. Chapter 6, verse 1. Ang sinasabi po, napakarami ng mga tao sa daigdig ng panahon iyon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipahintulot na mabuhay ng habang panahon ng tao sapagkat siya ay makalaman. Hindi na lalampas ng 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Verse 5, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. 7, sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Verse 9, ito ang kasaysayan ni Noe, matuwid at mabuting tao si Noe, noong kanyang kapanahunan, namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. 11, maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Verse 13, sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko nang lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Ang barkong gagawin mo ay 135 metro ang haba, 22 metro ang luwang, at 13 kalahating metro ang taas. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa.
19, magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. 21, maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila. Tayo po lahat. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, kami po'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyo po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming pong nabasa, pagbubulay-bulayan ngayong araw po na ito po, Panginoon. Kaya naman, dalangin po namin na patuloy mo kami bigyan ng karunungan, bigyan mo kami ng bukas na puso't isipan, at yung mga salita mo na ito po, Panginoon, ay magsilbing kalakasan ng aming po mga espiritual na buhay. Patuloy, Lord, na ikaw po ay siyang aming makasama habang kami po ay nagbubulay-bulay ng iyong mga banal na salita. Gamitin mo lamang po, Panginoon, na daluyan ng iyong mga banal na salita na ito. Salamat po, ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan sa chapter 6 po na yan ng Genesis, mula verse 1 hanggang 22, sinasalarawan niya po dito yung kalagayan po ng mundo, yung laganap na kasamaan po ng mundo, di po ba? At ang tanging nakikita nga lang po dyan ng ating pong Panginoon ay si Noe. Yan. Ilan po yung nakasama ni Noe sa ipinagawa sa kanyang arko o daong? 7, pang-8 si Noe. Dahil silang mag-asawa, yung kanyang 3 anak at yung 3 manugang. Diba ba? Kaya bali 8 po yung tao sa nakasama po at yung mga hayop. Yan. Meron nga po isang tanong doon ay ilan daw po yung nakasama ni Noe, ay ni Moises sa ako. Nagpabilis ang panapagsagot. Yan. Sabi nga, nilarawan nga daw po dyan yung nakita po dyan yung mga kasamaan ng mga tao ng panahon ni Noe nga po na yun na siya po ay inutusan ng Diyos upang gumawa ng arko, di ba? Sabi nga ay naganap yung kasamaan at hindi siya po doon natinag, hindi niya po yun tinignan yung mga ginagawa ng mga tao, di ba? Sabi nga ay laganap na o sagad na yung mga ginagawa ng mga tao na kasamaan sa daigdig. Kaya inutusan nga po, sabi nga dito, di ba, halos may pagsisisi pa yung Panginoon o yung Diyos na bakit niya nga daw po nililampa, di ba? At sa dami na nga po ng tao, laganap na nga po yung kasamaan. Kaya nga po, pinapaalalahanan po tayo ng kanya po mga salita po na ito, na tayo po ay bilang mananampalataya, na tayo po ay hindi dapat na tumigil sa paggawa, di po ba? Ano man po yung pinapagawa sa atin ng ating pong Panginoon, di po ba? Ano man po yung, sabi nga, yung mga ministry na ating pong mga ginagampanan, yan, sa kabila po ng kasalukuyang nararanasan nga po natin, di po ba, na talagang napakahirap tipunin, napakahirap pagsamasamahin, lalong-lalo dahil kasi nga po meron po tayong mga sinusunod na protocol para po tayo ay magsama-sama sa ating pong mga ginagawang pananambahan. Subalit, bagamat sabi ko nga naandun pa rin yung mga online services, nakikita din po natin dyan na hindi naman din po lahat ay nakakasubaybay, di po ba? Kasi nakikita po doon kung sino po yung mga nanonood o kung sino po yung mga sumusubaybay po doon. Hindi naman po halos lahat mga hindi lang po sa atin, siguro mag-isa iba, na talagang, kasi nga po, hirap yung atin pong signal dito po sa ating pong bansa. Ayan. Siguro ginagawa na rin ng mga ilang telecommunication company. Ayan, nakita ko dyan sa may labas ng gig natin. Maraming kabling naglikaw dyan, nakaikot dyan. Para saan kaya yan? Yan. Pero alam ko, sa PLDT ko yan. Mga gamit ng PLDT yan. Kasi na sa kasalukuyan niya ay winner niyan sila ng ating pong Pangulo
napalakasin yung kanilang yung mga internet. Yan, para nga po sa gagawin nga rin pong hindi lang po sa atin pag-aaral nga po ng ating pong mga anak. Kaya binigyan sila hanggang December, kinakailangan mapalakas nila, mapaganda nila yung kanilang serbisyo. Kaya lang, magsisimula na sa isang Lunes yung pag-aaral ng ating pong mga anak. Yan, sabi ko nga, tingnan natin, o subaybayan po natin, mas malaki po ang gawain po ng mga magulang para po sa pagsubaybay po sa kanila pong mga anak. Sabi ko nga dito, matututo, magbabalik aral yung mga nanay o yung mga tatay na naiiwan sa bahay na makakasama ng kanila pong mga anak sa pag-aaral. Ito nga po online na pag-aaral nga po na yan. Yan, sana nga sa bago dumating yung December ay talagang mapalakas na ng mga telecommunication company nga po na yan yung signal para nga po mas madali. Mag-isa atin nga po, di ba? Maraming nagsasabi na mahina yung kanilang signal, lalo kung ikaw ay naka-data lang, di ba? Na yun, mahina, putol-putol, mas marami pa yung ikot-ikot na gano'n kaysa na nababasa mo, di ba? Talaga si Ludig Nene, si Ludig Nene talagang hindi mawala-wala doon sa ating mga cellphone, lalong-lalo na nga kapag mahina yung ating connection. Yan. Purihin po yung Panginoon at sa mga edad po natin na ito, yan, tayo po ay personal na nakakapagsama-sama. Yan, nagagawa po natin yung puri, sumamba sa Panginoon ng sama-sama dito po sa kanyang bahay-sambahan. Yun nga po, at patuloy na ating pong nagagawa yung binibigay pong tungkulin sa atin ng ating pong Panginoon Diyos. Sabi nga, hindi daw po nais na tayo po ay hingayatin na magpatuloy sa paggawa para sa ating pong Panginoon. So, sabi nga, ay nais po tayo na hikayatin na magpatuloy po sa paggawa para po sa ating pong Panginoon. Yan, anumang pagsubok, anumang pong mga suliranin, o anumang pong mga problema o sitwasyon natin sa buhay, yung ating pong mga nararanasan, sabi nga, tuloy pa rin sa paggawa, o tuloy pa rin po tayo sa ating pong ginagawang paglilingkod. Yan, hindi tayo titigil ngayon sa paggawa o sa mga gawain ng ating pong Panginoon. Dahil sa kabila nga po ng kasamaan na ating pong nakikita o ating pong mga namamasdan sa kapaligiran, di ba? At sinabi nga po dyan sa binasa po natin, nalaganap na po yung kasamaan. Kaya nga po, dapat nagbibigay po tayo ng warning, nagbibigay at sinusunod natin o ginagawa natin yung pamamaraan ng ating pong Panginoon at maging sa yung topic nga po natin ngayon, yung hindi tayo titigil sa paggawa para sa Panginoon. Sa kabila nga daw po niyan, na kahit na yung marami tayong nakikita na yung unang atin pong unang puntos ay kahit na may kasamaan, sabi nga ay magpatuloy pa rin sa paggawa. Amen po? Yan. Ano po yung sinasabi doon sa, sabi nga kahit na may mga marami tayong mga nakikitang makasalanan o yung mga katangian ng mga tao. Yan, ano po yung sinasabi doon sa Mateo 15, verse 18 to 20. Basahin po natin na sabay-sabay. Ready, go! Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Yan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi sa kasinungalingan, at paninirang puri. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Sabi nga, sinabi po dyan na yung ng ating pong Panginoon, sa aklat nga po ng Mateo na yan, na sinabi po niya yung mga kasalanan ay hindi nagsisimula sa isip, kundi ito po ay nanggagaling po sa ating pong puso, dinidikta ng puso at para po masabi ng ating pong mga isip. Yan. Gaya nga po ni Noe, siya nga daw po ay nagpatuloy sa pangangaral, siya po ay nagpatuloy sa pagdarasal,
nagpatuloy siya sa pagpupuri at nagtiyaga sa kabila ng mga taong yung nakapaligid po sa kanya, ay talagang nakikita niya nga po na tuloy-tuloy sila sa paggawa ng mga kasalanan o ng mga hindi magagandang bagay. Sabi nga sila yung mga taong patuloy na nalululong doon sa mga masasamang bisyo na kanila pong mga lagi pong mga ginagawa. Sila nga po yung mga ungodly people, sila po yung mga unholiness, at sila nga po yung mga unrighteousness na tao. Kaya nga po, patuloy sila sa mga paggawa ng mga kasamaan. Kaya nga po, wag po natin nahayaan na yung mga taong may masasamang pag-iisip, nga po dyan sa sinabi po ng atin pong nabasa sa Mateo po na yan, huwag daw po natin hayaan yung mga taong may mga samang mga pag-iisip, yung mga mamamatay tao, yung mga manluloko, yan, mga ngalunya, mapakiapid o mga magnanakaw, at yung mga maling saksi o yung mga bulahang propeta. Napigilan tayo mula sa pamumuhay para sa Diyos at gumagawa para sa Diyos. Amen po? Dapat nga po, pinapanalalahanan po tayo. Sabi nga huwag po tayong padaig sa atin pong mga nakikita sa atin pong kapaligiran. Lalo na nga po yung mga gumagawa ng mga kasamaan na ito, yung mga binanggit po na yan. Dapat po huwag po tayong tumigil o hindi po tayo tawag dito mahila o maimpluwensyahan ng kasamaan, kundi patuloy po tayo na gumawa para po sa mga pinapagawa sa ating ng ating pong Panginoong Diyos. At sinasabi nga din po sa kahit na may makasalanan o may mga maling pag-uugali o may mga maling pag-uugali. Yan sa letter B. Isa points. Yan, kahit may makasalanang pag-uugali. Tingnan nga po natin sinasabi po doon sa unang 1:3 verse 8. Ano sinasabi? Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo, sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ng Diablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Yan, sabi nga, dapat tayo magpatuloy sa ating pong ginagawang paglilingkod o sa ating pong paggawa para po sa ating pong Panginoon. Sabi nga, kahit na minsan ay nakakita tayo ng mga masamang pag-uugali o nakakita po tayo ng mga hindi, yung sinasabi ko, ng mga hindi yung mga masasamang ginagawa ng sanglibutan. Yan, huwag po tayong matinag sa ating pong paggawa o huwag tayong tumigil sa paggawa para po sa ating pong Panginoon. At ano po yung pangatlo, letter C. Yan, kahit na may kasalanan, napaulit-ulit. Ano po yung sinabi doon sa Genesis 6 verse 5? Sabi po, nakita ni Yahweh na laganap ng kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip po nito. Yan, sabi nga, kapag ang kasamaan ay patuloy na nagiging paulit-ulit, yan, sabi nga, magpatuloy po tayo sa ating pong ginagawa nga pong pagganap o paggawa para po sa ating pong Panginoon. At kung nakikita naman po natin yung ating pong mga tao o yung ating pong kapaligiran na sila po ay patuloy sa kasamaan o paulit-ulit, lalong-lalo na po yung mga mahal po natin sa buhay, yan, gumaya po o tumulan po tayo kay Noe na siya po ay nanatiling malakas yung kanya pong pananampalataya. Di po ba? Hindi siya po natinag o hindi po siya naakit ng mga masasamang ginagawa po ng tao. Kundi siya po ay sumunod sa ipinag-uutos ng ating pong Panginoon. Amen po? Kasi nga po, di ba, nakita po natin, nabasa po natin dyan yung paggagawa po ng arko, o yung barko na sasakyan po nila Noe, ng mga hayop, ay talagang detalyado, di po ba? Yung taas, yung haba, yung lapad, at yung ano yung dapat gawin para po ito ay hindi mapasok ng tubig, di po ba? Sabi nga, yung barko ngayon talagang gawa sa bakal. Ito yung kay Noe, yung pinagawa po sa kanya ng Panginoon ay talagang gawa sa kahoy.
At sabi nga, naggawa siya ng arko doon sa bundok. Nagtataka yung mga tao, at pinag-isipan pa siya ng hindi maganda dahil kahit sinuwi na to na sumusobra na yata yung talino, nasisiraan na yata ng pag-iisip, gagawa ka nga naman ng barko doon sa bundok, paano yung dadala sa dagat, di ba? Ang hindi alam ng tao, gugunawin sa pamamagitan po ng tubig yung daigdig, di ba? Hanggang sa magpapalutang-lutang nga po yung ginawang arko ni Noe. Yan. Sabi nga, katulad nga po ni Noe, yan, nanatili po siya o nagpatuloy siya sa kanya pong katapatan sa ating pong Panginoon. Hindi siya na-distract, hindi siya natangay ng mga tao na nakapaligid po sa kanya. Katulad din nga daw po ni Noe, siya po ay nanatiling maayos sa ating pong Panginoong Diyos. At sa kanya pong paggawa o ginagawang paglilingkod o sa inuutos sa kanya ng Diyos ay talagang siya po ay matyaga na gumawa para po sa ating pong Panginoon. Kaya nga po, hindi tayo dapat huminto sa pagdarasal. Hindi po tayo dapat huminto sa ating pong mga ginagawang pagpupuri o sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Dapat po tayo po ay maraming nakikita, kahit po marami po tayong nakikita gumagawa ng masama sa sanlibutan o sa ating paligid. Yan, mag-focus po tayo sa ating pong Panginoong Diyos at gawin po natin yung ipinagagawa po sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po ba ron? Yan, sabi nga, huwag tayong tumulad sa kanila, huwag tayong patangay sa kanila. Sa halip ay lalo daw po tayong magsumikap sa paggawa para sa ating pong Panginoon, para hindi po tayong matalo ni Satanas, para po hindi niya tayong malindang. At may bahagi daw po natin yung salita ng Panginoon para sa mga taong naliligaw po ng landas. Yan, patuloy po tayo yan sa ating pong pagbabahagi, patuloy po tayo sa ating pong pagbibigay ng babala doon sa mga taong naliligaw po ng landas. Yan. Ikalawa pong puntos. Sabi nga, hindi tayo tutigil sa paggawa kahit may mga paglilinlang. Diba? Po tayo kahit may paglilinlang. Ano po yung sinasabi sa Mateo 7 verse 15? Sabi po dyan, mag-iingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Hindi po ba? Bagamat sabi nga, ang banal na kasulatan, yan, maraming mga salin, mas pinapababaw para po mas maintindihan ng mga tao o mas maraming lingwahe na iniimprenta, iba't ibang lingwahe para mas lalong maunawaan ng tao. Yan, talagang meron pa rin po na iba o na meron pa rin po na ibang mga tao na nais nila po na tanggihan yung mga banal na kasulatan, di po ba? Gaya ng mga nakaraang pag-aaral po natin, di po ba? At talagang nag-share ka, nagbabahagi ka ng banal na kasulatan, pinipilit mo ipaintindi sa kanila at talagang ayaw po nilang intindihin o ayaw talaga po nilang unawain. Yan, pilit po nilang tinatanggihan yung banal na kasulatan. May ilan din po naman na nais nilang ibahin yung banal na kasulatan. Yan, talagang likuin nila. Yan, sabi nga marami po nga nanlilinlang o marami po mga bulahang propeta. Yan, may ilan din po na gusto nila muling isulat o muling intindihin o kunin uli yung pinagmulan ng Biblia. Yan, maraming hindi tumatanggap sa mga salin po ngayon. Masyado naman daw po parang lihis na doon sa mga sinasabi ng mga unang sulat ng Biblia. Sabi mo nga, ang banal na kasulatan, sabi nga, ano mga salin yan, yan ay kinasihan ng ating pong Panginoong Diyos. Diba ba? Na dapat po nating paniwalaan bilang isang Kristiyano. Bagamat sabi nga, yung mga iba ay malalalim ng Tagalog, kung Tagalog na nga siya, o yung iba ay malalalim na English, talagang hindi mo maunawaan
Basta't sampalatayanan mo yan, na yan ay hininghan ng ating pong Panginoon, bagat sinulat ng tao, hininghan ng ating pong Panginoon Diyos, kinasihan ng ating pong Panginoon, dapat po nating paniwalaan yung banal na kasulatan ng Biblia. Amen po? Huwag po tayong paninlang doon sa mga tao na nagsasabi na hindi totoo yung ating pong Biblia. Hindi, marami po. Kaya nga po, sabi nga, na kahit po may mga paglilinlang, huwag po tayong matangay o huwag po tayong tumigil sa paggawa para po sa ating pong Panginoon. Sabi nga, napagpasyahan natin, pagpasyahan po natin sa ating puso na maging maayos po yung pagtanggap po natin sa banal na kasulatan. Anong mga salin po yan, anong mga version yan, ay talagang dapat po na paniwalaan po natin. Kung sinasabi ko nga na patuloy po nating yakapin yung mga salita po ng Panginoon o yung Biblia na atin pong palagi pong binabasa. Yan. Kaya nga po, patuloy po tayo sa ating pong pananalangin, patuloy po tayo sa ating pong pagpupuri at pagtsatsaga sa paggawa para po sa ating pong Panginoon Diyos. Yan. At meron nga rin po may mga nagsasabi nga po na yung Holy Spirit, yan, hindi daw po ito nananatili. Yan, sabi nga sa yung mga sinasabi ng mga bulaang propeta o yung mga sinasabi po natin mga mapaglinlang. Yan, sinasabi nila na yung mga banal na espiritu ay wala daw po itong patunay. Yan. Sino po yung mga nakakarinig po niyan, nakaka-enkwentro po na yan. Sinasabi nga din po ng ilan na yung espiritu, ito daw po ay hindi mahalaga. Yan, napakahalaga po, di ba, ng banal na espiritu. Sabi nga, sa panahon po natin ngayon, yan, ang banal na espiritu ang siyang sumasama po sa atin. Yung siyang po lumuluhod para po sa atin, di ba? Kaya nga po, sabi nga, paniwalaan po natin yan dahil yan po, yung banal na espiritu ay isa sa mga persona ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba ron? Yung Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tatlong persona sa isang Diyos. Yan. Kaya nga po, patuloy po nating hilingin kung meron man po tayong nakikita o meron man po tayong nagsasabi po sa atin na hindi totoo yung banal na espiritu, yan, huwag po tayong paninlang. Amen po ba rin? Yan, sa kabila nga daw po ng mga paghihiwalay o maaari tayong manalangin o iwaksi yung Diyos, iwaksi ng Diyos yung mga manluloko o yung mga hindi pagkakasundo o yung mga nagagawang mga pagpatay at yung maging ang dyablo. Yan, sabi nga, patuloy pong mga nanlilin lang yan. Kaya nga po, maging mapanuri din po tayo sa Biblia o sa kasulatan ng atin pong nababasa. Yan. Kaya nga po, yan sabi nga, huwag tayong palinlang, magpatuloy po tayo sa paggawa at patuloy po tayo sa pananalangin, patuloy po tayo sa pagpupuri para po sa gawain ng ating pong Panginoon. Hindi tayo dapat tumigil. Amen po? Yan. Pangatlo, yan, kahit may pagkabigo, may mga pagkabigo, yan, patuloy pa rin sa paggawa. Amen po, sino po nakakadanas na, sabi nga, naglilingkod na ako sa Panginoon, bakit dumadating pa sa akin yung pagkabigo? O bakit dumadating pa sa akin yung mga ganitong problema? Di po ba? Yan, sabi nga, sa ating mga dinadanas na hindi maganda, yan, patuloy lang po tayo. Isa po sinasabi po sa atin na magpatuloy po tayo sa paggawa o paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Ano po sinasabi sa unang Pedro 3 verse 20? Sinasabi po diyan, sila ang mga espiritong ayaw sumunod ng sila'y matyagang na hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang malaking barko, ilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa baha. Amen po ba? Sabi nga, napakadami, naghanap na nga. Di ba sinasabi sa atin na naghanap na yung tao. Puno na yung mundo ng tao. Napakadami na ng tao kung ano na yung kanila pong mga ginagawa. Subalit, sabi nga, 8 lamang yung nakaligtas.
nga po doon sa pahabol na iyon. Kaya nga po, minsan, binibigo tayo ng ating pong mga kaibigan. Di ba? Kapag nabigo po tayo, nabigo ka ng iyong mga kaibigan, yan, ano man po yung hindi ninyo, o hindi po napagkasundo na hindi tinupad, yan, ng iyong mga kaibigan, sabi nga magpatuloy lang po tayo sa ating pong paggawa para po sa ating pong Panginoong Diyos. Yan, kapag pinabayaan ka ng iyong kaibigan, kapatid, yan, sabi nga pag inaya mo na humayo at hindi ka sinamahan, umuo pero hindi ka naman sinamahan, magpatuloy lang. Yan, di ba? Hindi sila dapat maging balakid o kabigatan o hindi sila maging hadlang para may isagawa mo yung pinapagawa sa iyo ng ating pong Panginoong Diyos. Yan, minsan binibigo din tayo ng ating pong pamilya. Yan, di po ba? Sabi nga, nung mga nakaraang may nag-share, yan, talagang pinagbabawalan ng kanyang pamilya o ng kanyang mga magulang sa pagdalo sa mga gawain. Yan, subalit, sabi nga, ang ginawa niya, sabi ng kapatid, ay pinag-pray niya lang yung kanyang mga magulang na maunawaan yung kanyang ginagawa na paglilingkod sa Lord. Yan, purihin po yung Panginoon at siya po ay nagpapatuloy na naglilingkod. Yan, na hindi na siya binibigo o hindi na siya hinahadlangan ng kanya pong mga magulang. Yan, sabi nga, yung anuman po, yung kanyang ginagawa, yan, lagi niyang ipinagpipray. Lagi sa atin, di po ba kapag tayo po ay dumadanas ng gano'n na pinipigilan ka ng iyong magulang o ng iyong ikaw man ay naglilingkod, sabi nga ay patuloy mo lang silang ipanalangin na hibuin sila ng ating pong Panginoon. Amen po? Sabi nga kapag yung pamilya ay hindi naniniwala sa ating pong Panginoon Diyos na pinaglilingkuran, yan, magpatuloy lang po tayo. Lapit lang po natin sila. Yan, at ang Diyos po ang siyang bahalang kumilos sa buhay ng ating pong pamilya. Amen po ba ron? Yan, sabi nga, yan, kumisan, yan, isa pa po, minsan binibigo tayo ng kamatayan. Sabi nga, ang mga taong nalunod sa tubig ng pandaraya. Yan, marami pong mga tao na gumagawa po na yan, masyado na po silang lunod sa mga gawang hindi maganda, lalo na nga po sa mga pandaraya. Yan. Sinasabi po ng Biblia na 8 kaluluwa lamang ang naligtas sa panahon ng ministeryo nga po daw po niya ni Noe. Isipin po natin kung gaano karami o yung libo-libo yung nasawi ang narinig ni Noe na sumisigaw at nalulunod habang siya at ang kanyang pamilya ay magkakasama sa barko o sa arko ng kaligtasan. Yan. Sa mga pamantayan daw po ngayon, yan, maaaring sasabihin po natin na si Noe ay hindi napakahusay na mangangaral. Amen po ba ron? At nabigo siya sa kanyang gawain para po sa Panginoon. Ngunit ang totoo, si Noe daw po ay matapat sa kanyang trabaho o sa kanyang paggawa. Hindi siya nabigo sa kanyang pong gawain. Si Noe ay hindi isang pagkabigo. Dahil hindi siya tumigil sa paggawa sa lahat ng ipinag-uutos sa kanya ng ating pong Panginoong Diyos. Yan. Kaya nga po, tayo rin po, dapat hindi po tayo tumigil sa ating pong mga ginagawa sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag po tayong tumigil sa ating pagpupuri, huwag po tayong tumigil sa ating pong pananalangin sa ating pong Panginoong Diyos. At ang Diyos po ang siyang gagawa ng mga bagay para po tayo po ay kanyang palaging palalakasin. Amen po ba ron? Yan, at ang pang-apat po, yan, para po tayong tumigil sa paggawa kahit po may mga panggulo. Di ba? Napakarami. Di ba? Yung sabi nga, marami nga nanggugulo po sa atin. Ano po yung sinasabi? Basahin po natin yung sinasabi sa Ikalawang Pedro. Yan. Sinasabi, verse 3 hanggang 4, sinasabi po, una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa nasa ng laman. Yan, sasabihin nila, si Kristo ay nangakong darating, hindi ba?
Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninunong, ngunit wala pa rin pagbabago, buhat ng likhain ang mundong ito. Yan. Sabi nga, patuloy tayo sa ating pong paggawa, kahit po may mga panggulo. Yan, sabi nga, may mga gumugulo sa ating pong mga isip. Yan, patuloy lang po tayo. Yan, yung mga panggulo po na yan, o yung mga gumugulo po sa ating pong isipan, yan, gawa po ng ating pong kaawayan, gawa po ng diablo po yan. Para ikaw ay pigilan, o para ikaw ay hindi magpatuloy sa paggawa sa ating pong Panginoon. At sabi nga po, yung ang mga Kristiyano, siya daw po yung laging target, o yung siya po ay laging punteriya ng mga biro o ng mga panggulo po na yan, at yung mga pagtula at yung mga pagbatikos. Yan, marami po na mga ginagamit yung kaaway para po tayo ay kanya po nga pong linlangin o mahilis po tayo o hindi po natin magawa yung pinapagawa po sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. At sabi nga, yung mga Kristiyano o tayong mga anak ng ating pong Panginoon ang siyang laging punteriya ng mga panggulo po na iyan o yung mga nagbibigay po ng kaguluhan sa ating pong mga isipan. Kaya nga po, sabi nga, patuloy tayong gumawa kahit tayo po ay napagsasalitaan. Yan, may mga ilang tao na di ka papansinin. Di po ba? Sabi nga, meron kang ikaw ay napagsasalitaan o napapagalitan ka. May mga ilang tao na ikaw ay chinichismis o ikaw ay nilalagay sa isang iskandalo. Yan. Kaya sabi nga maraming panggulo, maraming gumugulo sa ating pong pag-iisip upang tayo po ay mahadlangan sa ating pong mga ginagawang paglilingkod. Kaya nga po dapat huwag tayong tumigil sa ating pong mga ginagawa o sa ating paggawa para po sa ating pong Panginoong Diyos. Yan, yan po yung 4 na puntos para po tayo ay hindi tumigil sa ating pong paggawa sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen po ba ron? Yan, at sa ating pong pagtatapos, sabi po, alam mo bang may gawain ng Diyos na gagawin mo na kasing halaga ng gawain ng kanyang ibinigay kay Noe? Alam niyo po ba yun? Na meron po tayong ibinigay sa atin yung ating pong Panginoon Diyos na dapat po natin gawin. Diba? Unang-una nga, huwag tayong tumigil sa digmaan ating pong nararanasan o sa mga hirap na ating pong nararanasan o sa mga pagsubok. At sabi nga ay may binigay po na gawain sa atin yung ating pong Panginoon Diyos na dapat po natin gawin. Nakagaya ng ibinigay niya kay Noe. Yan. Sabi nga, sa pangalawa, naniniwala ka ba na nais ng Diyos o na gusto ng Diyos na sabihin mo sa iyong pamilya at sa iyong mga kaibigan at kahit sa mga hindi kilalang tao sa paligid mo na ang wakas ng mundo ay alam na natin o yung alam natin na ito po ay malapit na dumating. Amen po ba ron? Sabi nga, naniniwala po ba tayo ron na malapit na magbalik yung ating pong Panginoon? O sino po yung excited na dumating na yung Panginoon? Di po ba? Napakasarap po nun na tayo po ay masumpungan o madatnan ng ating pong Panginoon na tayo po ay gumagawa o tayo po ay hindi tumitigil sa paggawa sa paglilingkod po sa Kanya. Amen po ba? Yeah, sabi nga, naniniwala ka rin ba na nais kaniyang tulungan sa pagbuo ng isang arko ng kaligtasan? Amen, di po ba? Nais po na naniniwala po tayo na ang Diyos o yung Holy Spirit ay patuloy po sumasama po sa atin sa ating pong mga ginagawang paglilingkod po sa Kanya. Kaya nga po, sabi nga, hindi po tayo dapat tumigil. O tayo po ay tutulungan ng ating pong Panginoon sa pagbuo ng isang arka ng kaligtasan. O maging sa simbahan po na ito, yan, yung lahat ng ating pong mga ginagampan ng ministry, yan, dapat po,
Huwag po tayong tumigil, hindi po tayong madaig ng tukso ng sanlibutan. Dahil nga po, kasi nga, sabi nga, laganap na yung kasamaan dito po sa buong mundo. At yung pang-apat, ang paraan ng paggawa ng arko na ito ay pagpunta sa pagdalo nga po sa ating pong gawain tuwing araw po ng linggo. Na dapat po ay yung maging yung ating pagiging tapat sa Panginoon ay lagi po nating nagagawa. Lalo nga po sa mga pagdalo sa ating pong pananambahan o sa mga gawain ng ating pong Panginoon. At yung palima, sabi nga, tinatayo mo ba ang arko na ito sa pamamagitan ng pagdarasal at pagpupuri? Yan, di po ba? Napakalaking, napakahalaga po talaga yung pagpupuri sa ating pong Panginoong Diyos at yung pagdulog po natin sa ating pong pananalangin. Yan, gaya po ni Noe, yan, buuin ang arka na ito sa pamamagitan nga daw po ng pagdarasal ng pagdarasal na ang arka na ito ay manatiling ligtas, spiritual, yan, pangungunahan ng espiritu at puno ng espiritu. Yan, habang tinitingnan natin yung mundo na puno-puno ng kasamaan, yan, mag-focus lang po tayo sa ating pong Panginoon na ating pong pinaglilingkuran. Huwag po tayong tumigil. Yan, lagi po paalala po sa atin na huwag po tayong tumigil sa ating pong ginagawang paglilingkod sa ating pong Panginoon Diyos. Purihin po yung Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na mapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon, at pupuri nagpapasalamat po kami sa iyong mensahe na ito, sa aming pong mga ginagawang paglilingkod sa iyo po Panginoon. Nawa ay patuloy Lord na palakasin mo yung aming pong mga spiritual na buhay, palakasin mo po Panginoon yung aming mga puso, isipan po Panginoon, nang hindi po kami malinlang, madaig ng tukso, at ikaw po ang siyang aming pong mapaglingkuran po Panginoon. Salamat sa iyong banal na Espiritu na palagi mong ipinapadala sa bawat isa po sa amin na siyang sumusubaybay sa lahat ng aming pong mga ginagawa at sa mga ginagawa po namin na itong paglilingkod po Panginoon. Nawa, ikaw po yung lagi po namin na pagbibigyan ng parangal at pagpupuri po Panginoon. Salamat po Panginoon sa iyong mga salita na ito, sa paalala mo sa bawat isa po sa amin. Nawa, matulad po kami kay Noe, po Panginoon, na patuloy o nakapokus po Panginoon sa iyong mga ipinag-uutos na dapat po namin gawin. Patuloy Lord, na sa iyo po kami umaasa, patuloy na sa iyo po kami nagtitiwala na hindi po kami iiwan, hindi po kami pababayaan po Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na ito po Panginoon at sa pagpapatuloy pa ng gawain po namin ito. Lord, patuloy mo ipadala yung iyong Santong Espiritu sa lahat ng tatayo sa pulpito na ito po Panginoon, na nawa ikaw po ang siyang nakikita sa aming po mga harapan. Salamat po at ikaw po ang siyang aming papapurihan sa lahat ng aming pong mga ginagawang paglilingkod sa iyo. Ito po yung aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, Lord. Bigyan po natin ng clap offering si Lord dun sa mensahe niya po sa atin sa umaga na ito. Praise God. Kumusta po yung bawat isa? Amen. Mas mabuti kaysa dati. Sa kabila po ng mga pinagdadaanan natin, tama? Pwede po bang samahan niyo? Hindi po ako nagbigay ng verse dyan kasi gusto ko pong samahan niyo ako sa mga kanya-kanya nating mga Bible para paalalahanan tayo dito sa verse po na ito. Sa James chapter 1 verse 4. James chapter 1 verse 4, which is connected din po sa na-share sa atin kanina about sa paglilingkod. Yan. Andiyan na po kayo? Sige po, sabay-sabay po natin basahin go. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Nung naghanap ako ng Bible verse para dito sa offertory, ito po yung lumabas. And kasi nandun yung not lacking anything. Pero napaisip ko, sabi ko, parang about siya sa about siya sa spiritual life na sa mga pagsubok sa buhay, parang mas more dun siya nako-connect. And sabi ko sa Lord,
ano yung connection nito, Lord, sa pagbibigay namin ng tithes and offering. And nireveal sa akin ng Lord na etong taon na to, ang dami nating mga plano, tama po ba? Ang daming mga, kung sino man may mga plano dyan, mag-out of town, wow, dahil pera. Yan. Madami tayong plano na nakalatag sa taon na to. Pero, yung mga sariling plano natin na yun, naging failed plan siya, or naging epic fail. Ayan. Pero nakakatuwa kasi pag nasa Lord tayo, walang failed plans, kundi realignment lang ng mga plano. And kasama po dun sa realignment na ginagawa ng Lord is yung testing of faith. Nakita ko po yun dun sa mga beginning verses dyan po sa James chapter 1. Yung phrase na testing of faith. And pagdating sa pagbibigay natin sa Lord, palaging hindi lang basta to way ng thanksgiving natin sa Lord, kundi it is a test of faith. Sa mga nag-fail natin ng mga plano, yung binabago ng Lord sa atin, yung perspective natin, yung puso natin, yung mga priorities natin, yung pananampalataya natin sa Kanya. Tama po ba? And sa atin, sa finances natin, sa pagbibigay natin sa Lord, palagi niyang unang tinatama is yung ating mga puso. Kapag okay na yung puso natin, alam natin na kahit gaano kaliit man sa paningin natin o sa paningin na iba yung binibigay natin sa Lord, basta tama yung puso natin, tama yung ginagawa natin. Tama. And salamat po sa Lord sa pagkakataon na binigay niya sa atin tong pagsubok na to. Dahil nare-realign niya tayo and tinatama niya yung puso po natin. Ayan. And sabi nga, kahit man nag-fail yung mga plans na natin ngayon sa taon na to, o maaaring hindi man natuloy yung mga plano na yon, nakakatuwa pa rin sa Lord kasi sabi dito, hindi naman matutumbasan yung mga pagpapala na hindi nahahawakan, kagaya ng kalakasan, kagaya ng good health, andito tayo malakas, kagaya ng pananampalataya, kagaya ng ano pa yung mga hinahawakan, yung pag-ibig, yung unity, yung makasama mo yung family mo, mga hindi nahahawakan, at mga bagay na hindi matutumbasan ng salapi, tama. At kung kaya yung i-provide ng Lord sa atin, kahit nag-fail yung plans, kaya niyang i-provide lahat, kahit pa, lalo pa yung mga natutumbasan ng salapi. Tama, yung mga pangailangan natin araw-araw, kaya niya yung ibigay. And sabi din sa promise ng Lord, pag nakita niya na nagpe-persevere tayo, pag nakita niya na hindi tayo sumusuko, nagtsatsaga tayo, we will lack, sabi din, we will lack nothing. Hindi tayo mawawalan, hindi tayo mauubusan. Amen? Can we give God clap offering para sa pangako niya po sa atin ngayon? And let's pray. Father God, salamat po sa mga pangako mo sa amin. And sobra-sobra, Lord, na nagbibigay yun ng comfort sa amin kahit ano pa yung nangyayari sa paligid po namin. Maraming salamat, Panginoon, sa pangako mo na hindi mo kami pagkukulangin, hindi kami mawawalan, magpapatuloy yung pagpapala mo, magpapatuloy yung mga bagay, magagandang bagay na ipaparanas mo sa amin kahit ano pang mangyari. Lord, hawakan niyo po kami palagi. Tulungan niyo po kami maalala na huwag sumuko, huwag mawalan ng pag-asa, kundi magpatuloy lamang sa inyo. Salamat po sa mga kapatid ko na nandito ngayon. Thank you, Lord God, for the workers, Lord God, of your kingdom. Sa amin pong pastor, maraming salamat sa patuloy na binibigay mong kalakasan sa kanya at sa bawat isa sa amin, sa mga pamilya namin. Salamat, Panginoon, walang nagkakasakit sa amin. At salamat, Panginoon, sa mga pagpapala and provision mo po sa kanya-kanya namin mga family. Salamat, Panginoon. And lahat po ng ito, hindi ito matutumbasan ng kahit na anong halaga. Maging yung pasasalamat namin. At patuloy, Panginoon, na ang dalangin namin is itama niyo po yung puso namin at palagi namin ma-please kayo, Panginoon, sa buhay namin. Ano man po yung ginagawa namin sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo po namin pinagkakatiwala yung mga salapi na malilikom ngayon. Maging mabangusang yung ito sa inyo. Makatulong po ito for the expansion of your kingdom. We're praying not just breakthrough in finances, but breakthrough in our spiritual lives, Father God. Maraming salamat po. We entrust to you everything. Give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give po to God our tithes and offering. Thank you po. Inanyayahan ko po ang bawat isa na tayo tumayo at
Sinasabi ng salita ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw. Ang siya ninyong mararanasan pag nagbigay. Pag nagbigay. Sinasabi ng salita ng Diyos, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap, kaya't magbigay. 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 Magbigay ng may kagalakan. Magbigay ng mula sa puso. Magbigay ng may pagmamahal. Kung ano ang iyong tinaring, siya aalihin. Amen. Sinasabi ng salita ng Diyos, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap, kaya't magbigay. Magbigay. Sinasabi ng salita ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw. At siya ninyong mararanasan pag nagbigay. Pag nagbigay. Magbigay ng may kagalakan. Magbigay ng mula sa puso. Magbigay ng may pagmamahal. Kung ano ang iyong tinaring, siya aalihin. Magbigay ng may kagalakan. Magbigay ng mula sa puso. Magbigay ng may pagmamahal. Kung ano ang iyong tinaring, siya aalihin. Kung ano ang iyong tinaring, siya aalihin. Kung ano ang iyong tinaring, siya aalihin. Amen. Salamat po. Yan, purihin po yung Panginoon sa tagumpay ng kanyang gawain sa umaga po na to. Dako po tayo sa ating announcement. Ay, may mga bisita po ba? So, yun po, prayer worship, every Wednesday po yan. Alas 6 ng gabi dito po sa ating bahay, sambahan. And sa mga available po sa araw po na yan and sa oras po na yan, alas 6 po, nagsisimula na po yung ating gawain ng ating Wednesday prayer worship. Dalo po tayo, sama-sama po tayo magpanalanginan. Stay connected, patuloy po tayong maging involved po sa ating mga social media account po ng ating simbahan. Morning po, 8:15 a.m., YouTube premiere at GCC TV. Yan po yung sa ating YouTube. So, hanapin nyo lang po yan and mag-subscribe. I-like nyo po and i-share nyo rin po para makapanood din yung iba. 10:30 po after po noon ng pananambahan po sa online. Meron naman po para sa mga CBF. So, ayun po. Afternoon, yung 3 p.m. and evening, alas 7 po. So, kung hindi po kayo nakapanood ng sa umaga, yan, meron naman po sa hapon and sa gabi. So, let's get social sa ating Facebook. Kung hindi pa po kayo pasok po, nakakapag-join sa group po natin. Join lang po kayo. Sa Instagram, follow po natin ang GCCC_Limay. Sa ating YouTube, subscribe sa GCCC TV. At sa Podbean, ito po yung ginagamit kapag Wednesday. Yan. Sa mga nag-exhort and sa praise and worship po, may naka-record. Pwede po natin pakinggan. Follow GCCC Limay. And ano po yan sa baba?
Iyan po yung sa site po, website po, tama, ng gccsilimay.online.church. So, ayun po, keep yourself safe. Patuloy tayong maging sumunod sa mga pinagbabawal. Yan. Wear mask, face shield, yan. Patuloy na magdala din ng sa alcohol. And sabi dyan, maintain social distancing. Worshippers should be 21 to 59 years old. Stay home as much as possible po. And happy birthday po sa lahat ng may birthday! Happy birthday po sa lahat ng mga nagdaos ng arawan, nagdadaos at magdadaos pa sa buwan ng September. September 2, happy birthday Jenny Villeros. September 10, Resime Silvestre. September 14, Gabriel Orias. September 16, Corazon Reyes Lain. September 18, si Albert Mirafuentes. September 19, si Ate Sandra Arizobal. September 21, Ashley Silvestre. September 24, Ate Jeline De Verson. And September 20, si JM, si J. Mark Petalcorin, happy birthday. Kahapon po siya, 26. And ngayon po, ang ating pong dalawang ABF, si Ate Jocelyn Silvestre at si Mama Amelina, happy birthday po. And bukas po naman po. And September 30, si Russell. Happy birthday po sa lahat. So yan po, tinatawagin na po si Pastor. At yung may mga birthday. Yan, madami po. May mga nakaligtaan pa yata sa buwan ng September. Yan, kaya po, yan. Yung atin pong mga celebrant, naway, nagpalain kayo ng Lord. Po, tayo po lahat ay manalangin pag mag-release po tayo ng mga biyayang pagpapala sa mga kapatid po natin na nagdiriwang at magdiriwang po ng kanilang pong kaarawan. Sige po tayo po lahat ay manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, kami po'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyo po, Panginoon, sa buhay ng aming po mga kapatid na ito na nagdiriwang at magdiriwang ng kanila pong kaarawan po, Panginoon. Lord, salamat sa panibagong taon na patuloy pong ipinagkakaloob sa mga kapatid po namin na ito, kay Baby, kay Josie po, Panginoon, kay Russell. Patuloy, Lord, na dalangin po namin na patuloy mo silang biyayaan pa ng maraming taon sa kanila pong buhay, kalakasan, ng kanila pong mga pisil na katawan. Patuloy niyo po ipagkaloob sa mga kapatid po namin na ito at maghahamit po nila po, Panginoon, sa kanila pong mga ginagawang paglilingkod sa iyo. Nawa po, Panginoon, ay patuloy, Lord, na pag mga biyaya at pagpapala, patuloy po nilang maranasan at sa kanila pong buhay. Patuloy, Lord, na ikaw po ang siyang sumama. Mag-ingat po sa kanila po sa araw-araw na kanila pong mga ginagawa. Patuloy, Lord, na kami po ay nagre-release ng mga biyaya at pagpapala po na ito na hingin pa, Lord, sa kanila pong mga inaasahan. Kaya naman po, Panginoon, sa iyo po kami patuloy na nagtitiwala na mga dalangin po namin na ito ay yung pagkakaloob sa mga kapatid po namin na ito bilang regalo po, Panginoon, sa kanila pong kaarawan po. Salamat, salamat, salamat po, Panginoon. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy birthday! Sige po, tayo po natin manalangin. Tunay nga po, Panginoon, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo po, Panginoon, sa iyong pagsama na patuloy na ginagawa sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa natapos po namin gawain na ito ng pagpupuri, pasasalamat. Salamat po, Panginoon, sa mga pagsamba na amin po mga ginawa. Nawa po, Panginoon, na ikaw po ay naalayan po namin ng mga awitin, papuri at pagsamba po, Panginoon. Maging kalugod-lugod po ito sa iyong banal na harapan. At patuloy, Lord, na kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat din sa iyong ginawang pag-iingat sa bawat isa po sa amin na itinako mo sa lugar na ito.
upang ikaw po ay amin pong makaliig po, Panginoon, sa umaga na ito. Salamat po, Panginoon, at dalangin po namin na ikaw po siyang patuloy na magbigay po sa amin ng pag-iingat, mag-isa aming pag-uwi mamaya po, Panginoon. Salamat po. At gayon din po, Panginoon, patuloy, Lord, na tinataas din po namin sa iyo yung mga kapatid po namin na mga nanonood sa kanila pong mga tahanan. Nawa po, Panginoon, ay mga biyaya at pagpapala, patuloy din po nilang maranasan yung pagsama, ay patuloy po nilang maranasan po, Panginoon, habang sila po ay nanonood sa mga online services po, Panginoon. Salamat po. Mag-isa amin din po mga kapatid na nasa lugar po ng ibang bansa. Tugulay nga po, Panginoon, sa iyo po namin sila yung pinagkatagubilin po, Panginoon, o pinagkakatiwala na ikaw po siyang sumama, mag-ingat po sa kanila pong mga pagtatrabaho, sa kanila pong mga pamamahinga po, Panginoon. Patuloy, Lord, nabigyan mo po sila ng kalakasan ng kanila pong mga physical na pangangatawan. Patuloy, Lord, maging yung kanila pong mga spiritual na buhay po, Panginoon. Patuloy mo silang palakasin sa kabila ng mga pagsubok, mga viruses na nararamdaman po, Panginoon, nararanasan ng buong daigdig. Patuloy, Lord, na ingatan mo silang palagi po, Panginoon, yung mga kapatid po namin na ito na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ngayong pagsama po, Panginoon, ay patuloy po nilang maranasan. Salamat po. Gayon din po, Panginoon, sa mga pastors po namin na nasa lugar din po ng Balanga. Lord, patuloy, Lord, na ingatan mo po silang palagi kay Pastor Dan, Pastor Erwin, maging kay Pastor Jimmy, kasama po ng kanilang mga pamilya. Patuloy, Lord, na yung pag-iingat ay patuloy din po nilang maranasan. At ikaw po ay siyang patuloy na magbigay din po sa kanila ng mga pagpapala na higit pa, Lord, sa kanila pong mga inaasahan kasama po ng kanila pong buong pamilya. Ingatan mo silang palagi, bigyan din po ng kalakasan ng kanila pong mga pisil na pangatawan, spiritual na buhay po, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ay patuloy na sila po ay amin na rin po makasama po, Panginoon, sa mga susunod na buwan po, Panginoon, na amin pong pagdiriwang ng pananambahan po na ito. Salamat po. At sa iyo po patuloy kami na nagtitiwala. Ito po siya mabigyan po namin ng parangal, pagpupuri sa lahat ng aming mga gagawin sa nananabing po pong oras ng araw po na ito po, Panginoon. Salamat sa mga katagumpayan na ipararanas mo pa sa bawat isa po sa amin. Salamat po. Naway taglayin ng bawat isa, mga biyaya at pagpapala na nagagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nagagaling sa ating Diyos na nakatapagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Sino pong pinagpala sa umagang ito? Amen. Sige po, bago po natin yung awitin, bago po natin awitin yung ating victory song, and pwede bang pasalamatan mo yung katabi mo, yung nasa likod mo, sa harap mo? Kapatid, salamat! Yan. Yan. Salamat po sa inyo. Amen, amen. Alam niyo po, say one way or another, nagiging channel of blessings din yan para sa buhay. Amen? One way or another, nagiging source din natin sila para maging masaya tayo. Amen po ba? And as we sing po yung chorus part po ng ating victory song na, sabi po doon, and all the trees of the field will clap their hands. Lakasan po natin yung palakpak po natin para po kay Lord. Amen? Okay, gawin po natin. You shall go out with joy and be firm with peace. The mountains and the hills will break forth before you. There will shouts of joy, and all the trees of the fields will clap their hands. And all the trees of the fields will clap their hands. The trees of the fields will clap their hands. The trees of the fields will clap their hands. When you go out with joy, you shall go out with joy and be forth with peace. The mountains and the hills shall break forth before you. There be shouts of joy, and all the trees of the fields will clap their hands. And all the trees of the fields will clap their
as you go out with joy, and all the trees of the fields will clap their hands. The trees of the fields will clap their hands. The trees of the fields will clap their hands as you go out with joy, and all the trees of the fields will clap their hands. The trees of the fields will clap their hands. The trees of the fields will clap their hands as you go out with joy. You shall go out with joy and be then forth with praise. The mountains and the hills shall break forth before you. There'll be shouts of joy, and all the trees of the fields will clap their hands. And all the trees of the fields will clap their hands. The trees of the fields will clap their hands. The trees of the fields will clap their hands as you go out with joy. And all the trees of the fields will clap their hands. The trees of the fields will clap their hands. The trees of the fields will clap their hands as you go out with joy. Minsan lang po. And all the trees of the fields will clap their hands. The trees of the fields will clap their hands. The trees of the fields will clap their hands as you go out with joy. As you go out with joy. As you go out with joy. Amen. God bless po sa bawat isa at baunin po natin yung kagalakan na binibigay ni Lord para po sa atin. Amen. Kaya kami, alam ko,